Martes ng umaga, ramdam na nga po ang malalakas na ulan sa inyong lugar. Totoo ba yan? Ako, makiulat panahon po muna tayo kasama ang ating resident meteorologist weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, good morning kapatid. Nako, medyo may mga nagbabadya today. Kamusta ang lagay ng ulap natin ngayong araw ng Martes? Good morning, Mama Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes. Naku, Mama Dims, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan natin sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa epekto ng habagat at ng ating binabantayang sama ng panahon o low pressure area. Nahuli pong namata ng pag-asa dyan po sa may area ng Paracale, Camarines Norte, sa may Bicol region. Ito pong ating low pressure area, sa ngayon, bumababa po ang tsansa maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man, ito po ay tatawid sa areas ng Luzon, at ito po ay makaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon at yung bahagat naman natin ay nagpapaulan particularly sa western section ng ating bansa. If ever makarating na po sa West Philippine Sea itong ating binabantayang sama ng panahon, muling tataas po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. Pero sa kasalukuyan, asahan po natin ang mga posibleng mga pag-ulan dito po sa areas ng Luzon, particularly ang eastern section nito. Ito po ang mga areas ng Bicol region, kasama po dyan ang Calabarzon, lalong-lalo na ang Rizal, Quezon at area ng Bulacan. Nandito po yung ating concentration ng malalakas na pag-ulan. Kasama na po dyan ang Aurora at ito po mga areas ng Cagayan Valley. Meron din tayong mga posibleng scattered at kalat-kalat na pag-ulan at posibleng thunderstorms dito po sa mga kabundukan ng Cordillera. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Central Luzon. Maulap din po ang panahon natin at possible din po yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Ang habagat naman po ay magpapaulan dito po sa Luzon sa mga areas ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang Mindoro. Again, ito pong mga area sa Ilocos Sur, medyo mas maliwalas naman ang panahon natin dyan. Pero posible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Maulap din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas. Yung ating low pressure area, yung kanyang trough ay nag-extend dito sa Eastern Visayas. Ito namang natitirang bahagi ng Visayas, ang habagat naman po ang dadala dyan ng mataas na tsansa ng pag-ulan at posibleng thunderstorms. Ganun din po sa area nga ng Palawan. Sa Mindanao, nag-extend din po yung ating epekto ng habagat, particularly sa Zamboanga Peninsula. Kahapon, meron tayong mga pagbaha dyan. Ganun din po ang ilang bahagi ng Northern Mindanao, kasama na po dyan ang Caraga region. Ang natitirang bahagi ng Mindanao, mas maliwalas naman ang panahon pero posible pa rin po yung ating mga thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Kaya mag-ready po tayo, particularly kapag nakakaranas tayo ng mga subasco or mga thunderstorms dahil malalakas na pag-ulan po yan na may kasamang pagkulog at pagkidlat na posibleng magpabaha. Dito sa Metro Manila, kahapon din po nakaranas tayo ng malawakang pag-ulan na dulot ng binabantayan nating low pressure area. Ngayong araw na ito, although minsan tumitigil yung ating mga pag-ulan, buong araw po ay mataas ang tsansa ng pag-ulan at posible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan. Kaya ugaliin po, magdala ng payong if ever lalabas tayo ng bahay. Wala naman tayong gagawing importante ay manatili na lamang po tayo sa ating mga tahanan. Bago na po mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:44 ng umaga. At muli po yung lulubog mamayang 6:12 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Martes ng umaga. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.